Napalingon ang lahat sa pinanggalingan ng tinig. Lia, iha! Si Donyola Mariela na ngumiti. Lumapit ang bagong dating at tinalikan sa pisngi ang dalawang matanda. Hello, Alvin? Sa binata naman to lumapit at humalik. Kailan ka pa dumating? Tanong nito na ang mga matay na tuon kay Ann. Kani-kanina lang, Lia. Tumayo si Alvin at hinila isang upuan para sa bagong dating sa may kanan nito. We're just starting, so join us. Oh, thank you. Naupo ito at nalagyan ng pinggan ng katulong ang dalaga. Siya nga pala, Lia, gusto kong makilala mo si Ann, my fiancé. Ann, si Lia, she's a family friend. Pakilala ni Alvin. Parehong ngumiti ng alanganin sa isa't isa ang dalawa. Your fiancé, Alvin? Ang tila na biglang wika ni Lia. Why wasn't I informed about it? Kailan pa? May pagdaramdamang tinig nito. Si Ann ay anak ng isang kaibigan at dating namamahala sa isang sangay ng kumpanya, Lia. They have been engaged for 3 years now. Si Don Andrew ang sumagot. Yun ba ang pinaalam ni Alvin sa mga magulang nito? Na 3 taon na sila magkasintahan? Oh, may akusasyon sa mata ni Lia na napatingin kay Alvin. At sa nakikita ni Ann, hindi lang basta magkaibigan ng dalawa. Actually, ours is a long-distance love affair. Si Alvin na salilapan si Ann. Taga San Marcos si Ann at ang mga panahong yon kasalukuy nag-aaral. Yamang narito ka na rin lang, iha. Mabuti pang malaman mong napagpasyan kong ipakasal ng dalawang to sa sunod na linggo. Ani Doña Mariela na kinatingala ni Ann dito, kasabay ng di mapigil na pagsinghap. Yes, Ann. Bakit kailangan patagalin pa ang kasalan niyo ng anak ko? Gayong 3 taon na nga pala kayo magkasintahan. Patuloy ni Doña Mariela na tumingin kay Alvin. Hindi ako sang-ayon sa marangyang kasal, Alex. Alam mo yan. Ang kasal ng dalawang tao isang sagrado at pribadong affair at ikailangan gawing parang karnabal. Gusto kong makasal kayo sa paraan kung paano kami kinasal ng iyong papa. Muling sinulyapan si Anna hindi malaman kung anong sasabihin. Sang-ayon ka ba ron, Ann, iha? Oh, of course, mama. Salo ni Alvin. Sinabi rin sa akin ni Anna simpleng kasal lang din ang gusto niya. I even told her you would love the idea. Napahugot ng paghingang dalaga sa sinabi ng binata. Then it's settled. Nasisiyahang wika na matandang babae. Sa sunod na linggo magpapakasal kayo dito sa mga garden ng Sevilla. Pagkatapos nalingon ng asawa. Oh, Andrew, sa wakas mapapanatag ng loob ko na bumalik ng Las Vegas? Bakit di natin pakinggan ang sasabihin ng mamanugangan mo, Mariela? Mukhang nabigla si Ann sa bilis ng pangyayari. She probably was not expecting to be married in haste. Ani Don Andrew na tumingin kay Ann. Isang tikim ang pinakwal ni Alvin at alam ni Ann na isang warning yon. Si Alvin po ang magpapasya? Sirulya pa nito ang binata sa tabi. Makahulugang sulyap ang binigay niya rito. Why? Your little fiancé here is so submissive, Alvin. Amused na wika ni Lia. Oh, she is. Natatawang sang-ayon ni Alvin na nilingon ng dalaga na nagpupuyos ang dibdib. Ann is such a sweet thing. Patuloy nito sa panginis na sa paningin ng mga naroon pagpuri sa dalaga. At sa sunod na linggo ang kasal, darling. Dagdag nito bilang pagsang-ayon sa sinabi ng ina. Tatawagan ko ang tiya mo upang sumunod sa atin dito sa Baguio. Gustong mag-hysteria ni Ann sa tinatakbo ng usapan. Hindi itong plano niya, and she was trapped into marrying this man. Si Alvin di sinasalubong ang mga tingin niya at nakikipag-usap sa lahat na tila na pagkasunduan ng anumang sasabihin nito. At gusto ko rin sabihin sa iyo, Lia, iha, na ikaw ang tumayong isa sa mga witness sa kasalan dalawang to. Isang malaking karangalan, Tia Mariela? Matabang na sagot nito. Sumulyap kay Alvin. Ang sumunod na sandali na ubos sa pag-uusap tungkol sa nalalapit na kasal ng dalawa. Si Ann walang kontribusyon sa usapan, maliban sa pagtango paminsan-minsan. Ipinalagay ito ng mga magulang ni Alvin sa pagiging mahiyain niya. Pagkatapos ng tanghalian, niyakag na niya si Alvin ihatid siya nito. Nagpahinuhod ang binata. Malayo ng kotseng sinasakyan ng dalawa, nakatanaw pa rin ang dalawaga mula sa portiko. Sumama ka na kay Luisa sa itaas, iha, at nang may pakita niya sa iyong silid mo, ipinanhik na rin ni Tonyo ang mga gamit mo. Ani Doña Mariela sa kanya. At bukas, Ann, lumakad kay ni Alvin upang bilhin ang mga kakailanganin mo sa kasal. Kailangan bang madalian ang kasal namin? Iyon ang kauna-unahang mild protest na binitawan niya mula kaninang dumating siya. Ngumiti ang matanda. Matagal na naming hinihintay ang pagdating mo, Ann. Sinabi sa amin ni Alvin na pakakasal kayong dalawa na sandaling matapos ka ng pag-aaral dahil yun ang hiningi mong kondisyon. Sinikap niyang kontrolin ang paghugot ng paghinga sa kasinungalingang sinabi ni Alvin sa ina.
And how dare he assume na basta na lang siyang papayag na pakasal dito dahil sa utang ng papa niya? And don't worry about your wedding gown, Iha. Ipinatawag ko ng kilala kong mananahi. She will be here this afternoon para sukatan ka. Isang simpleng kasal lang gusto ko mangyari sa inyo ni Alvin, tulad din ng kasal namin ni Andrew. Pero meron ka bang gustong imbitahan sa kasal ninyo ng anak ko, Ann? Tanong nito. Sabihin mo lang kung sino, Iha, at ipasusundo namin isang araw bagong kasal. Wala sa loob siyang umiling. Sinong gusto niyang imbitahan gayong di naman niya gustong pakasal kay Alvin? At hindi niya alam kung paano niya nasuong sa gantong sitwasyon gayong sinabi niya dito ang gusto niyang mangyari. Sapat na hong narito ang tiya. Aniya dahil kailangan may isagot siya. But she did not feel like talking. She felt like shouting. Lumabas si Nana Luisa at sinamahan siya nito sa silid. Sa itaas na bagaman hindi nakihan kaysa silid niya sa mansyon, komportable at may malalaking bintanang nakatanaw sa hardin, sa ibaba, at maraming puno na pino sa di kalayuan. Hanggang makarating at makalis ang mananahing dumating para sa wedding gown niya, di pa rin bumabalik si Alvin. Nakapaghapunan at nakapasok na siya ng sariling silid, wala pa rin to. At kailangan magkausap na sila. Kailangan sabihin nito sa mga magulang tungkol sa napag-usapan nilang dalawa. Paikot-ikot sa silid niya ang dalaga. Pasilip-silip sa bintana kung dumating na ang kotse nito. She wants to ignore the nagging thoughts na magkasama pa rin hanggang sa mga oras na yon, si Alvin at Leah. Wala siyang pakialam doon. Subalit hanggang dalawin siya ng antok, hindi niya narinig na pumarada sa driveway ang kotse ni Alvin. Nagising ang dalaga nang maramdaman, may naupo sa tagiliran ng kama niya. Si Alvin at nakangiting nakatunghay sa kanya. Umaga na. Wake up, sleepyhead. It's past 9. Wika nitong binaba ang kumot na nakatakip sa katawan niya. Alvin? Pabalik niya ring tinaas ang kumot. Manipis na nightie lang suot niya at panty level pa. So you want to play tag of war, huh? Amused nitong sabi. Oh, Alvin, please. Nakikiusap ang tinig niya ng muling akmang hihilain ng binatang kumot. Hinigpitan ng pagkakahawak dito hanggang sa malapit sa baba niya. Bakit ka nandito sa loob ng silid ko? Ano ang sasabihin ng mga magulang mo? Nagkibit balikat ang binata. Naginigising ko ang fiancé ko? Fiancé? Sukat sa sinabi nga ni Alvin, wala sa loob na napabangon ng dalaga. Nalimutan ng kumot. Damn you, Alvin. Di mo tinutupad ang usapan natin. Alam mo bang nandito kahapon yung mananahi ng mama mo at sinukatan ako ng damit pang kasal? Pahistera niyang sinabi. Kailangan pigilin mo ang kalokohang to, Alvin. Alam mong di ako pakakasal sa'yo. He gave her a wicked grin habang pinaglandas ang mga mata sa katawan niyang halos wala na rin namang takip. This is a very provocative nightie, babe. Binili ko rin ba yan? Tukso nito. Muli niyang dinampot ng kumot, tinaas sa dibdib, binagsak ang katawan pahiga ulit. Pagkatapos, tinitigan ng binatang nakangiti pa rin. Get out, Alvin. Magbibihis lang ako and then we will talk. Hindi mo kailangan magbihis para mag-usap tayo. Kanina pa tayo nag-uusap. Anyway, tsaka ano ba naman tinatago mo gayong nakita ko ng lahat yan, di ba? Patuloy ito sa parinokso. Hindi lang nakita. Ikaw ang pinakabastos, pinakawalang pakundangan, at pinaka-arogante at pinakawalang modong taong minalas kong makilala sa buong buhay ko. Litanya niya. Try telling that to my mother, babe, and she will be shocked. Sagot nito. Ang itay nakaplaster sa mga labi. And you don't say those things to your fiancé. Hindi ako pakakasal sa'yo, Alvin. Napag-usapan na natin yan. Hindi ako papayag. Nawala ang ngiti sa labi ng binata at pumormal ito. Sabihin mo sa mama yan. Wika nito sa malamig na tinig. Alam mong di ko masasabi yan. She was so nice and pleasant and I don't want to hurt her. Bahagyang lumambot ang mukha ni Alvin sa sinabi niya. Do you think it won't hurt her kung ako magsasabing hindi mo gusto magpakasal sa akin after 3 years of being affianced to me? Dahil pinaniwala mo silang ganon. She said in a weary tone. Dapat pinagtapat mo na lang na pinagbili ako ng daddy sa'yo. May palagay ako maintindihan pa nila yun and perhaps won't force me to marry you. Mapait niyang sinabi. Talaga bang nakakasuklam isiping magpapakasal ka sa isang katulad ko, Ann? Napapikit siya. Sino bang hindi gustong magpakasal sa lalaking to? Mayaman, sinfully attractive, of course. Kung kaya mong indahin ang pagiging intimidating nito, bukod pa sa pagiging bossy, authoritative, and ruthless. Nakikiusap na tumingin siya dito. Do not marry me, Alvin. May boyfriend na ako. Tumiga sa mukha ni Alvin sa sinabi niya. Pagkatapos na nangyari sa atin,
Inaasahan mong tatanggapin ka pa rin ng boyfriend mo, Ann? Sinabi mo ba sa kanyang inangkin na kita? Kahit hindi ako tatanggapin ni Rob, hindi ko pa rin gustong pakasal sa'yo. I kept my side of the bargain, Alvin. Keep yours. Babayaran ko ang pagkakautang ng daddy sa'yo sa parang napag-usapan natin. At diba siningil mo ng down payment mo sa akin? May bahid ng sarcasm ang huli niyang sinabi. Naningkit ang mga mata ni Alvin sa pagkakatitig sa kanya. Sa'yo ko binibigay ang pagkakataong kausapin ng mama para sabihin yan, Ann. And I'm telling you, pananagutan mo, ano man magiging epekto nun sa kalusugan ng mama. May banta sa tinig nito at napahugot ng paghingang dalaga. Sinadya mong dalhin ako dito para hindi ako makatanggi. Alam mong ipakakasal tayo ng magulang mo sa sandaling makita nila ako dahil ng pinaniwala mo sa kanila. Hindi mo gustong tuparin ang pinag-usapan natin, Alvin? Ganun pa man sinamantala mong suhestyon ko upang magawa mong pagsasamantala sa katawan ko. Pagalit niyang sinabi, married or not, you're mine, Ann. At magagawa kung gusto kong gawin sa isang pag-aari ko, may consent man o wala. Gusto ko na ipakita at ipadama sa'yo kung anong dapat mong maramdaman kung aangkinin kita ng di pa kakasalan. Pero sa nakikita ko, hindi mo pinahalagahan ang dangal mo. Nakita ni Ann ang pagtatangis ng bagang nito. Had it not been for my mother, ikagagala kong sundin ang suhestyon mo na hanggang kama lang kita sa loob ng 6 na linggo. Pagkasabi, mabilis lumabas ng silid si Alvin. Naiwang nanulumo at naguguluhan si Ann. Maribang sinasabit ginagawa niya. Di ba dapat pasalamatan niya si Alvin na sa kabila ng pag-angkin niya dito, pakakasalan pa rin siya? Di ba nito naiintindihan ang nararamdaman niya? Napakiramdam niya isa siyang merchandise na pinagbili ng ama, na di madaling tanggapin ng pride niya yon. At dahil nasaktan siya, wala siyang alam ipanlaban kundi ang pagkamuhi dito. And she really hate him. Hated her father dahil nilagay siya nito sa gantong sitwasyon. Wanted to hate Pilar dahil tinago nito sa kanyang katotohanan. Sana nun pa siya nagtrabaho. Sana hindi niya na tinanggap ang anumang tulong mula rito. Sana di niya hinayang lumaki pa ng lumaki ang utang na loob niya kay Alvin. Isang malaking kahiyan para sa kanya ang katotohanan na ultimo malit na bagay sa katawan niya ay galing kay Alvin. She was really bought. Parang aliping napapanood niya sa sining binibili ng mga Arabian Prince at walang magagawa siya ngayon kundi tanggapin ang katotohanan na magiging asawa niya, si Alvin, sa sunod na linggo. Di na sila nagkaroon pa ang muli ng pag-uusap ni Alvin magmula nung araw na yon. Maalalahanin to sa kanya kapag kaharap ang mga magulang, subalit cold and distant pag sila na lang dalawa. Isang araw bagong kasal dumating si Pilar dahil pinasundo ni Alvin at walang dahilan para bagbagin pa niya ang tiyahin niya sa mga nasasaloob niya. Mabuti naman di mo pinangatawanan ng desisyon mo na di magpakasal kay Alvin, iha? Napag-isip-isip ko kung wag nang gawing isyong pangyayari, tiya, para sa ikatatahimik ng lahat. Matabang niyang sabi. Hinahangad ko ang kaligayahan ninyong dalawaan. Natitiyak kong magiging mabuting asawa si Alvin. Isang simpleng kasalan ang ginanap sa hardin ng villa. Kung titignan, higit pang kaakit-akit si Leah kesa bride na isang simpleng wedding dress ang suot at sa halip na veil isang magandang lace-covered hat ang suot ni Ann. May net na nakatabing sa kalahati ng mukha niya. Kung hindi lang sinaramdaman niya, she would have liked her wedding outfit. Para siyang modelo sa isang Vogue magazine. Isang kaibigan ni Alvin, si Tony ang tumayong best man. I now pronounce you man and wife. Ang tinig ng nagkasala tila ikinagising ni Ann mula sa isang mahabang pagkakatulog. Hindi niya narinig ang mga sinabi nito. Hindi niya rin natandaan kung binigkas ba niya ang marriage vows nila o hindi. You may kiss the bride. Marahan siyang napahugot ng paghinga nang itaas ni Alvin ang mukha niya at hawiin itong puting net na nakatabing sa mukha niya. Pagkatapos dinampian siya ng halik sa labi. Very obligatory ang halik na ginawa dito sa kanya. Pumalakpak ang mga taong nakapaligid sa kanila na wala pa yatang 10. Si Leah lumapit sa groom at sa halip na bahagipagkamay, isang maring halik sa labi ang binigay nito kay Alvin. Congratulations, darling. Wika nito at pagkatapos binalingan si Ann. Ngumiti. My best wishes, Ann. You are very lucky. Hindi ilang beses ang nagtangkang masilong asawa mo. Kung di lang dahil sa erotikong halik na ginawa ni Leah sa asawa, iisipin niya may warmth sa ginawa nitong pagbati at pangiti sa kanya. Am I allowed to kiss the bride? Kung paano hinalika na maid of honor ang groom? Nakangiting sabi ni Tony. Oh, I don't mind. Matamis na ngumiti si Ann sa best man and even raised her chin a fraction to meet his kiss. Gusto lang niyang gantihan ang ginawa ni Leah sa asawa. Subalit nang matapos ang baray na halik ni Tony at magangat siya ng paningin, malayo na sa tabi nila si Alvin at Leah.
Naroon ang mga to sa isang sulok ng hardin, masinsin na nag-uusap. Natitiyak niyang wala siyang pag-ibig kay Alvin at hindi siya nagsiselos. Pero nagagalit siya dahil asawa niya na ito and she felt possessive. Pero sinikap niyang kontrolin ang sariling emosyon. Nakangiting hinarap ang mga biyanan. Mauuna na kaming bumalik ng Maynila sa inyo ni Alvin, iha, si Don Andrew. May aayusin pa akong papeles sa Maynila bago kami umalis babalik ng Las Vegas sa makalawa. Babalik kayo ng Maynila ngayon? Si Doña Maria lang sumagot. You're on your honeymoon, Anne. Alangan namang nandito kami ni Andrew. Anyway, nangako si Alvin na sa isang buwan pupunta kayo ng Las Vegas. Hintayin namin kayo doon at ipangako mong may babalita mo na sa akin nung magkakaapo na ako. Pinamulahan ng mukha si Anne. Natawa si Don Andrew. You see, Mariela, sino may sabing hindi na nagbablush sa mga babae ngayon? Ang manugang mo lang, Andrew. At natutuwa ako na sa wakas nagkaasawa na yung anak mo na hindi ko malaman kung kani-kaninong babaeng nasasabit ang pangalan. Sinilya pa nito ang anak na nakikipagtawanan kay Leah. Akala ko pa nga noon, sila ni Leah ang magkakatuluyan. Wala sa loob nitong sinabi, pagkatapos binilingan si Anne. Pero tulad na nga ng nasabi namin sa iyo, iha, Leah is almost a family at magkababatang dalawang yan. Isang tangong sinagot ng dalaga. Pagkatapos sa reception, sinabay na ng dalawang matanda si Pilar pabalik ng Maynila. Do you mind kung ihatid ko si Leah pauwi sa kanila? Ani Alvin, nilapitan siyang pinanood ang pagbaba ng sasakyan ng biyanan sa paikot na driveway. Bati na lang siya sumabay kay Tony. Tuloy-tuloy niyang sabi sa formal na paraan. Nakita niya ang amusement sa mata ng asawa. Lalo siyang nainis. Para siyang nagsiselos. Of course. Sige, ihatid mo siya. Pagbawi niya. Walang sasakyan si Tony Ann at nasa talyer. Sumabay lang siya sa dalawang sponsor natin at doon din sasabay ulit at kasabay na rin na nagkasal sa atin kaya hindi nakakasya doon si Leah. Paliwanag ni Alvin. Okay lang, Alvin. Walang emosyon niyang sagot sabay ng paglalakad papasok ng bahay. Nakahiga na siya na marinig ang pagpasok ng kotse ng asawa sa driveway. Bumangon ng kaba sa dibdib ni Ann. Saan matutulog si Alvin? Anong gagawin niya sakaling piliin ng asawa na sa silid niya matulog? Bago pa siya nasagot ang mga katanungan sa isip, bumukas ng pinto at pumasok ang asawa. Mabilis siyang bumangon. Huwag mong sabing dito ka matutulog. Di sumagot si Alvin at tinitingnan lamang siya. Walang anumang nag-alis ng damit at pumasok ng banyo. Sa lagaslas ng tubig alam niyang naliligo to. Tuluyan nang tumayo si Anne. Kung lalabas siya, aling silid naman ang gagamitin niya. At di ba siya susundan ni Alvin doon? Halos sumabog na ang dibdib niya sa matinding kaba at palakad lang.